Magandang araw sa lahat. Kami ang ikawalong pangkat at sa videong ito ay aming tatalakayin ang tungkol sa ikawalong kabanata. Ito ay ang paghahanda ng mga kagamitang panturo. Simulan na natin. Bago natin simulan ng ating formal na talakayan ay akin munang ibabahagi ang mga layunin sa araw na ito. Una, natutukoy ang mga modelo sa pagpaplanong pang-instruksyon. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagpaplano sa banghay-aralin at pangatlo, na ilalarawan ang mga estratehiya sa paggawa ng banghay-aralin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Jemjay Tamayo Retaso at isa ako sa mag-uulat ng Kabanata 8. Una ay ang paggawa ng banghay-aralin. Ang paggawa ng banghay-aralin ni Teresita F. Fortunato, isang executive na teacher, katulad ng isang business executive, gumaganap ang teacher ng mga sumusunod na tungkulin. Una ay ang pagpaplano ng mga gawain. Kailangan natin magplano ng gawain para sa ating isang banghay na aralin. Sunod naman ay nagsasali ng mga tungkulin sa konkretong anyo. So dito ay sinasalin ang mga tungkulin para sa isang konkretong anyo ng isang banghay aralin. Sunod naman ay nag-regulate ng mga gawain. Ginagawa ang isang banghay aralin ng guro para sa kanyang mga estudyante. Sunod naman ay lumikha ng kaaya-ayang lugar gawain. So dito, gagawa ang ang teacher ng isang malikhaing lugar para sa kanyang banghay aralin. Sunod naman ay nagtuturo sa mga bago sa lugar. Sunod naman, ang pang-anim, nag-uugnay ng gawaing panloob sa iba pang unit na sistema. At ang pang-pito, nagmamahala at gumagawang kasama ng iba. At ang pang-walo naman ay nagaganyak ng kapwa. So, dapat pag gagawa tayo ng isang banghay aralin, ay dapat nagaganyak ang ibang teacher o ang mga estudyante. Sunod naman ay panghuli ay ang nag-i-evaluate na performance ng iba. So dito, nag-i-evaluate na performance ng iba para mas malaman natin kung gaano ba kahusay ang isang banghay aralin. Sunod ay ang pagpaplano para sa executive na teacher. So, katulad ng executive, lagi nagpaplano ang isang teacher. So, palagi nating tandaan, pag teacher ka, dapat meron ka talagang plano. Wala kang insigida na dapat may plano ka. Dapat alam mo na kung ano yung gagawin mo, hindi ka na mag-iisip pa. Dapat palagi kang may plano dahil tayong mga teacher ay flexible. So, madalas napaplano siya ng 5 level. Una, taunang plano na may balangkas na pang lahat na batayan o framework. Pangalawa ay bahagyang nakapokus na plano para sa isang term. So, dito nag-focus siya sa isang term. Sunod naman ay, ang pangatlo ay buwanang plano na naglilista ng mga hati ng pagtuturo na may espesipikong programa gaya ng panonood ng video, tapes, slides o pelikula. So dito ay pwedeng tayong manood ng video, tapes at slides o kaya naman ay pelikula. Pang-apat naman ay lingguhang plano na higit na detalyadong deskripsyon na maaaring kasama ang alokasyon ng oras para sa bawat gawain. So dito, kailangan natin ng alokasyong oras para sa gawain natin sa ating banghay-aralin. At ang panghuli, ang arang plano na may higit na tiyak na schedule ng mga gawain sa pagtuturo at resources sa pagtuturo. So, narito ang 7 resources ng pagtuturo. So, para makabawas sa ating pag-alala at walang tiyak na mga gawain sa isang banghay aralin. Sunod ay nagdudulot ito ng karanasan sa pagkatuto para sa teacher. Sunod naman,
ay nagbibigay probisyon ito para mai-accumulate ng teacher ang pagkakaiba-iba ng mga estudyante. Pang-apat, nagbibigay estruktura at direksyon ito sa pagtuturo. At pang-lima, security blanket. At ang pang-anim naman ay isang pangangailangan or requirements sa maraming teacher. At ang pang-pito, nakapagdaragdag sa kabisaan. So, efficiency at flexibility ng teacher. Sunod naman ay ang mga modelo sa pagpaplanong pang-instructions ng teacher. Maaari natin at makikita sa modelong ito na ang pagdidisenyo ng epektibong banghay at lin ay masalimuot din at disimpleng gawain, malikhain at isang exciting na parte ng pagtuturo. Ito ba? Kaya lamang tayong mga teacher ang nasa posisyon na magdisenyo ng banghay aralin ng pagtuturo para sa ating mga estudyante. So bilang isang guro, kailangan natin gumawa ng isang banghay aralin para sa ating mga estudyante para mas malaman natin kung ano nga ba, kung gaano nga ba ka husay o matatalino ang mga estudyante pagdating sa mga gawain na iyong gagawin sa iyong isang banghay aralin. Ay dumako tayo sa 8.4, ang plinanong leksyon na isinasakatuparan sa classroom. So kung sa kolehiyo tinatawag na syllabus ang kahingian sa bawat departamento, para naman sa paaralang DSLU ay meron silang panlahat na syllabus na sa bawat asignatura na pinamimigay sa unang araw ng trimester. So ang mga guro ay meron silang arawang syllabus na kanilang ginagawang hanguan sa leksyon sa bawat pagkaklase. Mayroong kalayaan ang bawat teacher na maghanay ng kanyang tunguhin sa pagtuturo, estratehiya, at kasama na rito ang pag-aangkop ng mga multimedia devices at ang evaluasyon. At hindi alam ng sinumang dadalaw sa classroom ang plano ng guro. Tanging ang guro lamang ang nakakaalam ng kanyang plano kung ano ang magiging flow sa kanyang diskusyon sa bawat araw ng klase. Gayunpaman, sa pagdalaw sa isang klase, magkakaroon pa rin ng mekanismo para ma-evaluate ang isang pagkaklaseng plinano ng guro. So ayon kay Cangilosi 1991, narito ang ilang variable. Una, kung gaano nilalaman ang tinukoy sa tunguhin sa pagkatuto. Ang nasagot sa mga gawain sa loob ng klase ang tutulong sa pagtamo ng layunin. Pangalawa, ang kasangkapan ng mga uri ng gawain sa pagkatuto. Halimbawa, ang lecture, ang pangkatang diskusyon, isang seatwork, laro, debate at iba pa. Pangatlo, kung ang prinsipyo sa pagtuturo o pagkatuto na ina-apply sa antas ng pag-aaral na kailangan ng layunin ay ginamit sa gawaing pagkatuto. Halimbawa na lamang nito, kung ang layunin ay nasa konseptual na level ng cognitive, nagkaroon ba ng pagkakataon ng estudyante sa inductive learning? Pang-apat, kung ang plinanong aralin ay nagkaroon ng malaking oras para sa gawaing pang-estudyante o pagsangkot sa kanila. Pang-lima, praktikalidad ng banghay sa pagkukonsidera sa availability, dating pang-estudyante, kalagayan ng classroom. At panghuli, na-integrate ba ang ibang nilalaman sa kasalukuyang paksa or ang content integration in language lessons? Ngayon, para naman sa antas ng elementarya at sekundarya, tinatawag na mortal sin ang pagpasok ng walang lesson plan. Bagaman matagal na ang kasabihang ito, hanggang ngayon ito pa rin ang batas. Kailanman ay hindi nalalaos ang lesson plan. Pagkus nagkakaroon lamang ito ng revolusyon o evolusyon, kung saan kasabay ng pagbabago ng mga teorya, simulain, dulog sa wika at pagtuturo o pagkatuto, nagkakaroon ng transformasyon ang mga disenyo ng lesson plan. Samantala, hinahango ang mga arawang banghay aralin mula sa mga syllabus o course outline o curriculum content na binuo ng grupo ng teacher. So maraming pantulong sa paggawa ng lesson plan. Ilan lamang sa mga ito ay ang suplemento gaya ng teacher's handbook at workbook para sa mga bata. Ang handbook ay halos plano na kung paano ito ituturo ang bawat aralin sa libro.
Ngayon ay susunod naman nating talakayin ang 8.5. Ito ay tungkol sa mga format ng banghay-aralin. So mayroon akong dalawang format ng banghay-aralin na ibabahagi. Una ay ang modelong format ng banghay-aralin sa Filipino at ang pangalawa naman ay ang banghay-aralin sa pagbasa para sa ikatlong baitang. Narito ang mga bahagi ng banghay-aralin sa Filipino sa modelong format. So una, mayroon itong layunin kung saan kalakip ng layunin ay ang mga kasanayang pangwika, kasanayang pangnilalaman, kasanayang pampag-iisip o pampag-aaral. Pangalawang bahagi ay ang paksa ng aralin. So, nakapaloob dito ang ekspresyon o bokabularyo, kagamitan, at pagpangkat ng klase sa gawaing interactive. Pangatlong bahagi ay ang estratehiya o metodo. Kalakip nito ang panimula o motibasyon, paglalahad ng bagong aralin, practice o aplikasyon, evaluasyon at pagpapalawak. Para sa huling bahagi ay ang takdang gawain. Para naman sa pangalawang format ng banghay-aralin sa pagbasa, sa ikatlong baitang ito ay ginamitan ng Direct Reading Thinking Activity or DRTA. Para sa mga bahagi, narito ang una, ang mga layunin. Pangalawa naman ay ang paksang aralin. Pangatlo, ang mga kagamitan. Pang-apat, ang estratehiya, kung saan nakapaloob dito ang diskusyon, ang mga motibasyon at iba't iba't pang pagtalakay hinggil sa paksa. At ang panghuli ay ang kasunduan. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Ana Marie Ruba. At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga hulwarang banghay-aralin sa kurikulum ng Batayang Edukasyon o tinatawag na BAC. Narito ang halimbawa sa unang taon. Ang ating pag-uusapan ay ang gramatika at pagbasa. Sa unang linggong sesyon, ating isusulat ang paksa, mga kasanayan, at mga kagamitan. Ang ating paksa ay ang pamahalaan at batas. Ang ating pamagat ng teksto ay ang Batas Militar sa Pilipinas. At ang uri naman ng ating teksto ay tekstong persuasive. Isulat rin natin ang ating mga kagamitan. Ito ay ang isinatype na talumpati, sanay sa gamit ng wika, paghahambing at pagkokontras, kasanayang pampag-iisip, pagsang-ayon o pagsalungat. Sa isertuna naman ng wika, ginagamit natin ang mga keywords. Sa kasanayang strategic, ito ay ang pagkuha ng tala. Sa halagang pangkatauhan, ito ay ang pagsasabi ng sariling opinyon at paniniwala ng buong pagtitiwala sa sarili. Sa pangalawa, isulat natin ang mga inaasahang bunga sa bawat araw. Una, nakabubuo ng hinuha sa palisa batay sa pamagat at nailalapat ang mga tiyak na karanasan at kaalaman tungkol dito. Pangalawa, na ipapahayag ng buong linaw ang mga paniniwala at opinyong nakapaloob sa tekstong narinig o nabasa at nakabuo ng sariling paniniwala, opinyon ng buong pagtitiwala sa sarili. At pangatlo, natutukoy ang tono at layon ng teksto at nakikilala ang tiyak na uri nito. Pang-apat, natutukoy ang mga keywords na ginagamit sa teksto at nakabubuo ng paghuhusga batay sa kabisaan nito sa pagkakasulat ng teksto. At ang panglima, ang inaasahang bunga ay ang naipapamalas ang kahandaang umunawa ng katulad pang tekstong tinatalakay. Sa ikatlong bahagi, isulat naman natin ang mga proseso ng pagkatuto. Sa unang araw, mga panimulang gawain. Sa ating pagganyak, ito ay gagawin ng pangkatang gawain. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-anong kaisipan ang maaari ninyong mabuo mula sa larawan? Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo? Pagbabahagian ng mga kaasapi ng pangkat. Pagbabahagi ng leader ng bawat pangkat sa klase ng buong kaisipan. At huli, pagbibigay ng feedback ng mga nakinig, naniniwala ba o hindi, at bakit. Sa B naman, ito ay ang paglalahad. Pagbibigay ng pansin sa nakapaskil na pamagat ng tekstong babasahin, ang Batas Militar sa Pilipinas. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang isinasaad ng pamagat? Kalawa, pagbibigay ng mga taglay na kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng Batas Militar sa Pilipinas. At pangatlo, mag-ugnay ng pansariling karanasan na maaaring may kaugnayan sa pagkakaroon ng Batas Militar sa Pilipinas. At ang pang-apat,
Magbahagi ng mga karanasan ng ibang tao na may kaugnayan sa pagkakaroon ng batas militar sa Pilipinas na narinig. Ang pangkat 1 at 2 ay papipiliin ng mga opinyong nakalahad sa teksto na sa palagay ay katanggap-tanggap at bakit. Sa pangkat 3 at 4, papipiliin ng mga opinyong nakapaloob sa teksto na sa palagay ay hindi katanggap-tanggap at bakit. Sa pangkat 5 at 6, papipiliin ng mga paniniwalang inilalaad sa teksto na sa palagay ay katanggap-tanggap at bakit. Sa pangkat 7 at 8, papipiliin ng mga teksto na sa palagay ay mga paniniwalang nakapaloob o at sa hindi katanggap-tanggap at bakit. Sa letter D ay ang pagbabahagi sa klase ng kinalalabasan ng pangkatang talakayan. At sa letter E ay ang pagbubuo ng synthesis na napag-usapan. Narito ang tanong. Anong pangkalahataang kaisipan ang maaari nating mabuo sa naganap na talakayan? Opinyong dapat paniniwalaan ng klase, opinyong di dapat paniniwalaan ng klase, at paniniwalang dapat tanggapin ng klase, at ang huli ay paniniwalang di dapat tanggapin ng klase. Sa ikatlong araw naman ay ang pagbabasa ng isang kaugnay na balita mula sa balita ay magbibigay ng input ang guro tungkol sa tono at layo ng isang teksto. Pagpapangkatin muli sa 8 ang klase. Ipaparinig ang talumpati, ipapasuri ang talumpati ayon sa tono at layunin. So narito ang mga gabay na tanong. Anong damdamin ang naghahari sa talumpati? Patunayan ang tiyak na bahagi. Ano-ano ang mga katotohanan inilahad ng teksto? Patunayan sa tulong ng mga tiyak na bahagi. At naiparating ba ito sa inyo ng malinaw? At bakit? Bakit tinatawag na persuasive na teksto ang tinalakay na talumpati? Magbigay ng mga patunay. At letter C, pagbabahagian ng ginawang pagsusuri. At letter D ay ang pagbibigay ng guro ng panal na input tungkol sa isang tekstong persuasive. At letter E, ang huling gagawin ay ang pagbuo ng synthesis. Sa ika-4 naman na araw ay ang pagbibigay ng guro ng kanilang input upang makilala ang tinatawag na keywords. At letter B, muling pagbabasa sa teksto ng talumpati. At letter C, pagsusuri sa mga keywords na ginagamit sa teksto. Ang gagawing pagsusuri ay ang unang pangkat, mga keywords na ginagamit na nagpapahayag sa paksa. Pangkat 2, mga keywords na ginagamit na nagpapahayag ng proposition. At pangkat 3 ay ang mga keywords na ginagamit na nagpapahayag ng positibong opinyon. Sa pangkat 4, mga keywords na ginagamit na nagpapahayag ng negatibong opinyon. Sa pangkat 5, mga keywords na ginagamit na nagpapahayag ng positibong paniniwala. Sa pangkat 6, mga keywords na ginagamit na nagpapahayag ng negatibong paniniwala. Sa letter D naman ay ang pagpapalalim sa paksa batay sa mga sumusunod na tanong. Una, epektibo bang nagamit ang mga keywords upang mailahad ng malinaw ang mga tiyak na impormasyon? Patunayan. At pangalawa, mahalaga ba ang kaalaman sa paggamit ng mga salita sa pagbubuo ng isang tekstong persuasive? Ito ay patunayan rin. At letter E ay ang pagbubuo ng synthesis batay sa paksang pinag-uusapan. So ating makikita na sa bawat huling gagawin ng bawat araw ay ito ay ang pagbubuo ng synthesis. Ngayon ay dumako naman tayo sa ika-5 araw. Ang unang gagawin ay ang paghahasa ng isa pang halimbawa ng tekstong persuasive. Ikalawang gagawin ay pagsusuri sa binasang teksto batay sa mga tiyak na katangian. Una, mga positibong opinyon. Pangalawa, ito ay mga negatibong opinyon. Ang pangatlo, mga positibong paniniwala. Pang-apat, negatibong paniniwala. Ikalima, ang tono ng teksto. At ang ika-6 ay ang layon ng teksto. Ang letter C, gagawin ay ang pagsusuri sa binasang teksto batay sa mga keywords na ginagamit upang maipahayag ang mga sumusunod. Proposition, positibong opinyon, positibong paniniwala, negatibong paniniwala, at ang palisan ng teksto. Letter D, pagpapasulat ng isang tekstong persuasive ng isang tiyak na larawan at pamagat. Bago sumulat, pabuuin muna ng guro ng angkop ng mga keywords ang mga mag-aaral. Letter E ay ang pagpapahalaga sa ilang isinulat ng mga mag-aaral.
Letter F ay ang pagbibigay ng guro ng penal na input tungkol sa araling itinakay. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ikalawang taon. Ganun pa rin ang ating pag-uusapan, ang gramatika at pagbasa. Ngayon, narito ang unang linggong sesyon. Una, ang paksa, mga kasanayan, mga kagamitan. Ang paksa naman natin ngayon ay ang kultura at tao. Pamagat ng teksto ay ebolusyong kultural ng tao. Ang uri naman ng ating teksto ngayon ay informative. Ang gramatika ng wika ay ang pagbibigay ng impormasyon. Istruktura ng wika ay ang pagbubuo at pagsaklaw ng pangungusap, kasanayang, pampaisip at mapanuring paglalahad. Halagang pangkatauhan naman natin ay ang pagpapahalaga sa kultura ng tao. So, ang pangalawang gagawin ay ang mga inaasahang bunga sa bawat araw. Una, nakabubuo ng hinuha sa tulong ng pamagat. Pangalawa, na ipapahayag ng buong linaw ang mga kaalamang nakapaloob sa teksto, narinig o nabasa at nakabubuo ng pansariling paniniwala, opinyon ng may buong ang pagtitiwala sa sarili. Pangatlo, ay natutukoy ang paraan ng pagkakasulat ng teksto at nakikilalang tiyak na or uri nito. At ang pang-apat, nakikilala ang mga pangusap na pabuod at pasaklaw at nakikilala ang kabisaan nito sa pagkakasulat ng teksto. At ang panglima naman ay ang naipapamalas ang kahandaang umunawa ng katulad ng pangtekstong tinalakay. Ang pangatlong gagawin naman ay ang proseso ng pagkatuto. Sa unang araw, mga panimulang gawain. Una ay ang pagganyak, pangkatang gawain. Gabay na tanong. Narito ang mga gabay na tanong. So, ano-anong mga pangunahing kaisipan ang maaaring mahango sa larawan? Ipaliwanag ang kaugnayan ng nabuong kaisipan sa larawan. Una ay ang pagbabahagian sa bawat pangkat. Pangalawa naman ay ang pagbabahagi ng lider ng pangkat sa klase. At ang pangatlo ay ang pagkuha ng feedback mula sa ibang mag-aaral. At ang pang-apat ay pagbubuo ng synthesis. B naman ay ang paglalahad. Pagbibigay pansin ng tekstong ipapabasa. Ebolusyong kultural ng tao. Una ay ang pangkatang gawain. Ang pagpapakalugan sa pamagat. Pagbuo ng kaisipang batay sa pamagat. At panghuli ay ang pangalawa ay ang pag-uugnay ng mga tiyak na karanasan bilang mag-aaral sa isinaad na pamagat. At ang panghuli ay ang pag-uugnay sa mga karanasang nabatid tungkol sa isinasaad ng pamagat, nabasa o narinig. Pangalawa ay ang pagbabahagian sa pangkat. Pangatlo ay ang pagbabahagi ng lider ng pangkat sa klase. Pang-apat ay pagkuha ng lider ng pangkat sa klase. At ang panglima ay pagbubuo ng synthesis ng napag-usapan. Narito naman ang pagtalakay sa aralin. Ang ikalawang araw. Ito ay ang pag-uugnay-ugnay ng larawan sa mga punong salita ng pamagat ng tekstong babasahin. Narito ang ebolusyon, kultural at tao. Ang letter B namang gagawin ay ang pangkatang pagpapabasa na sa teksto. Ipasusuri ang tekstong binasa batay sa mga sumusunod. Pangkat 1 at 2 ay mga kaalamang iniisa-isa sa teksto na may kinalaman sa pamagat nito. Pangkat 3 at 4, mga pangunahin at pantulong ng nakaisipan na inilahad sa teksto. At pangkat 5 at 6, mga positive at negative na kaalamang iniisa-isa. Letter C ay ang pagbabahaginan sa pangkat. At letter D, pagbabahagi ng lider ng pangkat sa buong klase. Letter E, pagkuha ng iba pang feedback. At letter F, ang pagbuo ng synthesis ng paksang tinalakay. Narito naman ang ating ikatlong araw, ang pagpapabasa ng isang pangkauring teksto. Pagsuri sa binasa batay sa kaalamang inihanay ng pagkakasulat ng isang teksto. At letter C, pagbibigay ng guro ng kinakailangang input tungkol sa paraan ng pagkakasulat ng isang teksto. Una, paraan ng pagtatala. Pangalawa, paraan ng pagbuo ng salita. At pangatlo, paraan ng paggamit ng salita. Pang-apat, paraan ng pagbubuo ng mga pangungusap. Letter D, muling pagbabasa sa tekstong lunsaran. Ipapasuri ang tekstong binasa batay sa paraan ng pagkakasulat nito. Pangkatang pagsusuri. Pangkat 1, paraan ng pagtatala kung paano sinimulan, pinalawak, at pinakasan ang teksto. Pangkat 2, paraan ng pagbuo ng pangungusap. Anong uri ng pangungusap ang kalimitang ginagamit? Pangkat 3 naman ay ang paraan ng pagkakagamit ng salita. Formal ba o di formal? Pangkat 4 ay paraan ng pagbubuo ng salita. Anong uri ng salita
batay sa kayarian ang kalimitang ginagamit. At pangkat 5 naman ay ang pagbubuo ng hinuha kung bakit informative ang binasang teksto. Letter E naman ay ang pagbabahagian sa pangkat. Letter F naman ay ang pagbabahagi ng lider ng pangkat ng napag-usapan. At letter G, pagkuha ng feedback sa iba pang mag-aaral. At letter H ay ang pagbibigay ng guro ng pinal na input tungkol sa isang tekstong informative. Ito naman ang ating ikaapat na araw. No? Ang una ay ang pagbibigay ng guro ng panimulang input upang makilala ng mga mag-aaral ang mga pangungusap, pabuod at pasaklaw. Ang letter B naman ay muling pagpapabasa sa teksto. Ipapasuri ang teksto batay sa mga ginagamit na pangungusap na masasaling. Una ay pangungusap na pasaklaw, pangalawa ay ang pangungusap na pabuod at ang letter C naman ay ang pagbabahaginan ng reaksyon tungkol sa pagkilala sa mga tiyak na katangian ng mga pangungusap na pabuod at pasaklaw at paano nagkaiba ang dalawa. Letter D, muling pagpapabasa sa tekstong lunsaran. Pabuuin ang bawat pangkat ng magkatulad at salunggitang opinyon tungkol sa kabisan ng pagkakagamit ng mga pangungusap na pabuod at pasaklaw sa pagsulat ng isang tekstong informative. Una, naging mabisa ba ang manunulat sa paggagamit nga ng mga pangungusap na pasaklaw? At ang pangalawa ay naging mabisa ba ang manunulat sa paggagamit niya ng mga pangungusap na pabuod at patunayan? At letter A, ang gagawin ay ang pagbabahagi na sa pangkat. Letter B, pagbabahagi sa klase. At letter E, pagkuha ng feedback sa iba pang mag-aaral. Letter B naman ay pagbuo ng synthesis ng paksang itinalakay. So, ang huling gagawin naman ay ang evaluasyon sa ikalimang araw. So, una ay ang pagpapabasa ng isa pang teksto informative ng palakasan sa Asya. At pangalawang gagawin ay pagsusuri sa tekstong binasa batay sa tiyak na katangian nito. At pang-tatlo ay ang pagpapasulat ng isang tekstong informative batay sa paksang tinalakay. Pagbibigyan muna ng mga halimbawa ng pangungusap na pabuod at pasaklaw ang mga mag-aaral at ipapagamit ito sa talagang isusulat. Sa pang-apat naman ay ang pagpapahalaga sa ilang isinulat ng mga mag-aaral. Panglima ay ang pagbibigay ng guro ng pinal na input tungkol sa araling tinalakay. So, ang mga pangungusap na pabuod at pasaklaw sa pagsulat ng isang tekstong informative. At yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. Dumako naman tayo sa interactive at integrative na banghay-aralin sa pagtuturo ng panitikan, antas tersaria. Una dito ay ang target. Dito nakapaloob ang mga layunin na dapat isaalang-alang ng mga guro na mga gawain na kinakailangang makuha o magawa ng mga mag-aaral sa gitna o pagkatapos ng isang aralin. Mayroon itong 4 na gawain. Una dito ay ang pagsusuring pangnilalaman. Mayroon itong 3 layunin. Una ay ang natutukoy ang damdamin ng may akda sa paksa ng tula. Pangalawa, na ipaghahambing ang damdamin ng may akda sa iba ayon sa tula. Pangatlo naman ay ang naipapaliwanag ang mga piling taludtod ng tula. Pangalawang gawain, pagsusuring istruktural. Meron itong 2 layunin. Una ay ang naipaghahambing ang istruktura ng orihinal at salin ng tula. Pangalawa ay ang natutukoy ang mga katangian ng mga elemento ng binasang tula. Pangatlong gawain ay ang pagsusuri ayon sa teoryang romantisismo. Mayroon itong 3 layunin. Una ay ang naipapaliwanag ang katangian ng wikang ginamit sa tula. Pangalawa, natutukoy at naipapaliwanag ang mga pahiwatig at simbolismo sa tula. Pangatlo naman, natutukoy at nauuri ang mga tayutay na ginamit sa tula. Ang pang-apat naman ay ang pangkasanayan. Ito ay nahahati sa 4 na makrong kasanayan. Una ay ang pagsasalita, pakikinig, pagbasa, at pagsulat. Tatalakayin muna natin ang pagsasalita. Ito ay mayroong 2 gawain na kinakailangang magawa ng mga mag-aaral. Una ay ang masiglang nakakalahok sa talakayang pangklase at pangkatan. Pangalawa, nakapagbibigay ng feedback sa pangkatang talakayan. Kasunod naman ay ang pakikinig. Ito rin ay nahati sa 2 gawain na kinakailangang magawa ng mga mag-aaral.
Una, malamang nakikinig sa talakayan ng ibang pangkat. Pangalawa, natutukoy ang mga pagkakamali o pagkukulang sa pagtatalakay ng ibang pangkat. Pangatlong makrong kasanayan ay ang pagbasa. Ito ay nababasa ang tula ng may maayos o wastong bigkas, diin, indayog, at damdamin. Panghuling makrong kasanayan ay ang pagsulat. Nakasusulat ng isang maikling talata kaugnay ng paksa ng tula. Kasunod naman ay ang paksa. Sa bahaging ito nakasaad ang mga paksa na tatalakayin ng guro sa klase. Ang paksa dito ay ang Rabi ni Benjamin M. Pascual na Tulang Ilocano, Oda sa Gabi na salin ni Rolando A. Bernales. Pangatlo ay ang estratehiya. Sa parteng ito, nakapaloob ang mga estratehiyang gagamitin ng guro upang maging mas interactive at nakakaengganyo ang klase. Ang bawat gagamiting estratehiya ay kinakailangang nakatuon sa o nakasentro sa mga mag-aaral mismo upang malinang ang kahusayan ng mga mag-aaral. Una dito ay ang balik-aral. Balik-aralan ang mga elemento ng tula. Bigyang diin ang mode, imahen, ritmo, sukat, at tugma. Pangalawa naman, balik-aralan din ang mga tayutay. Bigyang diin ang simile, metapora, personifikasyon, hyperbole, apostrophe, rhetorical na tanong, at anapora. Kasunod na estratehiya ay ang paganya. Dito ay kumplituhin ang semantic map na nasa itaas na inyong makikita. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-anong mga bagay o konsepto ang maiuugnay natin sa gabi? Isulat ang mga sagot sa bakanting bilog. Pangatlong estratehiya ay ang pagbasa sa tula. Ito ay pangkatang pagbasa. Una ay ang unang pangkat na babasahin nila ang original. Ang pangalawang pangkat naman ay ang pagbasa sa salin ng tula. Kasunod ay ang pangkatang gawain. Dito nakapaloob ang mga gawain o kinakailangang gawin ng mga mag-aaral upang mas mahasa pa ang kanilang kaalaman sa paksang tinalakay ng guro. Sa pamamagitan ng gawain na ito na nakapaskil at bumuo ng parting ito, makukuha ang atensyon ng mga mag-aaral na maging mas aktibo sa klase. Ang mga gagawing gawain ay nakatutulong upang malinang ang kaalaman ng mga mag-aaral at mas nakakaengganyo ang talakayan dahil lang ito ay binuo ng pangkatang gawain na kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring makipaghalubilo sa kanilang kaklase at makapagbigay ng kani-kanilang mga ideya tungkol sa gawain. Ang nakapaloob ng mga gawain dito ay patungkol sa pagsusuri ng tula at pagbibigay ng feedback. Ang unang pangkat ang siyang unang magsusuri at magbibigay ng feedback at ang ikalawang pangkat naman. Uulitin ito hanggang sa matapos ang lahat ng pangkat. Sa pamamagitan ng paggawa ng gawain na ito, mas nagiging interactive ang klase. Narito ang gawain. Una ay ang unang pangkat na pagsusuring pangnilalaman. Sa ikalawang pangkat naman ay ang pagbibigay ng feedback. At ang ikalawang pangkat naman ay ang pagsusuring struktural. Ikatatlong pangkat naman ay ang magbibigay ng feedback. Ikatlong pangkat naman ang magsusuri o magsasagawa ng pagsusuri ng romantisismo. So, ang unang pangkat naman ang magbibigay ng feedback sa gawaing ginawa ng ikatatlong pangkat. At ang panghuli namang parte
ng Banghay Aralin ng interactive at integrative sa pagtuturo ng panitikan sa antas tersyarya ay ang ebalwasyon. Ito ay ang huling bahagi ng Banghay Aralin na kung saan ay ang guro ay magbibigay ng isang gawain upang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paksang tinalakay. So, dito nakapaloob na dapat sumulat ng talataan hingil sa gabi at gumamit ng iba't ibang uri ng tayutay. Banghay aralin na gumagamit ng pagdulog, komunikatibo, interactive. Layunin. Una, na itutukoy ang sanhi at bunga ng mga suliraning pangkapaligiran. Pangalawa, na isasaayos na ibabalangkas ang mga konsepto, ideya at mahahalagang impormasyong na isimula ukol sa paksa. Pangatlo, nagagamit ang focus na aktor, layon at sanhi sa paglalahad ng sanhi at bunga. Panghuli, na ipapahayag ang mga pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagmumungkahi, pagpaplano at pagsasagawa ng malikhaing gawain. Paksang aralin, kaligtasang pangkapaligiran. Estratehiya. Panimulang gawain. A. Pakikinig sa tip ng mga tunog ng kalikasan o guided imagery. Umupo kayo ng maayos, comfortably at relax na inyong upuan. Isara ang inyong mga mata at huminga ng malalim. Kalimutan muna ang inyong mga alalahanin at ituon ang inyong isipan at imahinasyon sa mga tunog na inyong maririnig. Paghinuha at pagbabahagi ng damdamin tungkol sa napakinggan. Una, anong lugar ang parang nakita niyo sa inyong imahinasyon? Pangalawa, ano ang naramdaman ninyo habang kayo ay nasa lugar na iyon? Pangatlo, ang tinungo at nakita niyo ay ang ating magandang daigdig maraming taon na ang nakalilipas. Pangalawa, panlinang na gawain paggagalugad ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pangkalatang gawain, estratehiyang KWLONAA. Una, ano-ano kayang mga suliraning pangkapaligiran ang kinakaharap ng ating daigdig sa kasalukuyan? Para sa hakbang A, alam ko na. Para naman sa hakbang N, nais kong malaman. Para naman sa hakbang A, alam ko na. Pangatlo, pagtuturo ng kayariang pangwika. Pagsusuri sa mga hulwarang pahayag. Panuto, suriin sa mga hulwarang pahayag. A. Pinuputol ng mga tao ang puno upang maging troso. B. Inaabuso natin ang mga lupang taniman sa patuloy na pagtatanim. C. Gumagamit ang mga mangingisda ng mga paputok at lason sa pangingisda. Una, tukuyin ang paksa sa bawat pangungusap, tukuyin din ang diwa. Pangalawa, ano ang relasyon ng paksa sa pandiwa ng pangungusap? Halimbawa, ano-ano ang mga sanhi at bunga ng mga suliraning pangkapaligiran? Sanhi at bunga. Pang-apat, paglalapat o malikhaing gawain. A. Ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na ito? Ang kamulatan ang nagbubunsod sa pagkilos. B. Totoo ba ang ipinahihiwatig ng pahayag na ito? C. Subukan niyo ngayong gawin ang alinman sa mga sumusunod. Una, nakatatawag pansing islogan ukol sa kapaligiran. Pangalawa, maikling tula para sa kalikasan. Pangatlo, poster. Panglima, maaari niyo itong gawaing takda. Mga layunin. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una ay nabibigyan puna ang mga mahahalaga at napapanahong balita sa mga pahayagan. Pangalawa naman ay nakikilala ang mga katangian at sangkap ng balita. At ang panghuli ay naisasagawa ang proseso ng pagsulat at pagtataya ng mga balita. Ang paksang aralin ay ang pagsulat ng tuwirang balita at narito naman ang mga sanggunian. Paraan ay bago sumulat ay magkakaroon muna ng panimulang gawain. Ito ay ang role play, pagpapangkat sa mga mag-aaral. Para sa unang pangkat ay kasapi kayo ng samahang nagpaplanong magsagawa ng kampanyang pangkapaligiran sa inyong pamayanan. Pag-usapan at itala ang mga detalyeng kailangan ninyo sa inyong programa. Sikaping may talakay ang mga detalye sa inyong gagawing proyekto dahil nakatakda kayong i-interviewin ng isang pangkat ng mga reporter. Para naman sa ikalawang pangkat ay isang grupo kayo ng mga reporter sa pahayagan. Nakatakda kayong mag-interview ng mga taong kalahok sa inyong proyektong pangkapaligiran sa isang komunidad. Pag-usapan ninyo at itala ang mga impormasyon na kailangan ninyong hingin sa mga taong i-interview ninyo. Para sa pangalawa ay ang pagsasagawa na ng gawain.
At ikatlo naman ay ang pag-e-evaluate. At tanong sa talakayan ay, mahalaga bang maipabatid sa mga taong bayan ang gawain o pangyayaring nabanggit at bakit? At B naman ay ano ang kahalagahan ng balita sa pahayagan. Pagbabasa at pagbibigay puna sa isang mahalaga at napapanahong balita. Bago bumasa ay meron munang paghihinuha. Basahin ang pamagat at ano-ano ang nalalaman ninyo sa paksang inilahad sa pamagat o ulo ng balita. Talakayin sa pangkat at ilista ang inyong mga sagot sa papel. Pagtatala ng layunin ay ano-ano ang inyong nais malaman at talakayin sa pangkat at ilista. Habang bumabasa naman ay ang pag-highlight ng mga mahalagang impormasyon. Sa lungguhitan ang mga impormasyon at una ay sumasagot sa mga tanong ninyo bago kayo bumasa. Pangalawa naman ay sa palagay ninyo ay mahalaga. At B ay ang pakikipag-ugnayan, interaksyon sa mga kasama sa pangkat at kumpara ang mga impormasyong ini-highlight ninyo sa inyong mga kasama sa pangkat. Pagkatapos pumasa ay ang pagtalakay at pagpuna sa nilalaman ng balita. Talakayin sa pangkat ang tungkol saan ang balita, ano-ano ang impormasyong inilahad, nasagot ba ang mga tanong ninyo kanina. Magbigay ng halimbawa at sa buong klase ay mahalaga ba ang balita at bakit? Makatotohanan ba ang mga inilahad na impormasyon at ipaliwanag? At sa pangkat ay kailan natin masasabi na mahalaga at makatotohanan ang isang balita. At ang B naman ay ang pag-e-evaluate. Ganito ba ang inyong mga sagot? Mahalaga ang balita kung napapanahon, malapit sa atin, ang pinangyarihan, nagsasangkot o umaapekto sa mga mambabasa, tungkol sa mga kilalang tao, at ang panglima ay ang naglalahad ng resulta, pagbabago o pag-unlad. Ang C naman ay ang pagtalakay sa kayarian ng balita. Sa pangkat ay pansinin ang mga paraan ng paglalahad ng mga impormasyon at una, sa anong talata o bahagi ng balita matatagpuan ang pinakamahalagang impormasyon. Pangalawa, sa ano-anong tanong sumasagot ang mga impormasyong inilahad sa unang talata at ano ang tawag sa bahaging ito ng balita. Pangatlo, anong impormasyon ang itinatampok ng unang talata at bakit kaya ito ang tinatampok. Pang-apat naman ay sa anong talata pinalawak ang mga impormasyong nilahad sa unang talata. At ang panglima naman ay ilang ideya ang nilahad sa bawat talataan at nakatutulong ba ang kakauntian ng mga ideya sa pagiging malinaw ng balita. At ang panghuli naman ay ano ang masasabi ninyo sa mga salitang ginamit. Para sa panghuli ay i-check na ninyo kung ganito ba ang inyong mga sagot. Para sa unang talata ay una, ano ang mga pangyayari, sino ang mga taong kasangkot at kailan ito naganap, saan ito naganap at bakit at paano ito nangyari. Tinatawag itong mga pamatnubay. Pangalawa naman ay anumang impormasyong sumasagot sa alinmang tanong sa itaas ay depende kung ano ang prominente o mahalaga. Pangatlo, sa katawan o sa mga sumusunod na talataan. Pang-apat, isa o hanggang dalawa lamang. Panglima, oo, mas madali itong maintindihan. At pang-anim ay mga pamilyar na salita. At yun lamang para sa aking talakayan at sana'y meron kayong naintindihan.